Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sino mama? Face-to-face, sino ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Yung mas malakas sumalpalang si Gama! That's right! Magandang hapon mga kapatid. 4 p.m. na at oras na naman para harapin ang alitan in real life. Ako po ang tagabuyong mas pretty pa sa personal. Alam nyo yan. Donita Nos. At sila naman ang real na real, ang gigil. Ang team, pula! Pula, pula, pula! Royal Santiago naman po ang inyong tagabuyong cutie. Mapapersonal man yan or sa TV, for real. Sila naman ang laging beast mode kapag dumipensa ang Team Puti! Nako, tama na yan. Huwag na natin patagalin. Simulan na natin ang real talakserye on air. Ito ang Face-to-face harapan! Totoong tagos sa pusong advice. Sagot yan ng ating harapang tagapayo, our legal expert attorney, Lorna Kapunan. Our spiritual advisor, Dr. Love Brother, June Banat. And our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. At ito na ang Gina G, umawat sa real-life enemies. Our pabansang referee, Corina Sanchez Rojas. Ate Coring! Ate Coring! Nako. Ang masasabi ko lang kung minsan ang problema parang gusto mo mag-disappear na lang, di ba? So ang payo ko kay Donita kung gusto mo mag-disappear, umupo ka lang dito. Disappear ka talaga, girl. Sorry, Ate Cory. Yun nga, Diyos puti malayo-layo. Ano talaga siya sa ating Silya. But thank you, Donita, na napaka-demure today. At ang pambansang pogi na si Ryle. At syempre ang ating trio tagapayo. Magandang hapon mga kapatid. At welcome sa programa kung saan real talk lang tayo. Mula sa mga sanga-sanga at halo-halong issue na susubukan nating ayusin pa rin. Hindi pa rin kami napapagod. Dito sa Face-to-Face Harapan! Okay, problem check. Problem check. Dating mag-amo ang magtutuos ngayong hapon, ang ugat ng alitan, ang negosyong ukay-ukay. Oh. Ang dati niyang tauhan, tinakbo raw ang puhunang 12,000 pesos. Paano na ang pang-outfit check ng mga mamimili? At ngayon, kinompetensya pa siya sa bentahan. Ito daw kinuha niya yung 12,000 tapos siya na lang ang nagbenta. Ayun, imbis na ibigay niya sa kanyang amo. So, oh no, oh my ukay, bye-bye. Ito ang mga ukay-ukay ni Marilyn na sa kanyang tindera ay hinabilin. Ngunit sa isang iglap, mga panindang ukay ay nawala at tuluyan ng tangayin. Kasi inutusan ni Ate Marlene na kumuha ng ukay-ukay ng 2 sako, si Ate Tessie. Nagulat na lang si Ate Marlene na hindi nakapunta sa kanya yung 2 sakong yun. Nagulat siya na si Ate Tessie na meron ng paninda. Parang binaypass niya yung tao. Hoy, Tessie, maawa ka naman sa 2 mag-asawa. Yung 2 sakong ukay-ukay na dinakbo mo, manluloko ka. Magkahalukaya ng ukay-ukay at nang malaman kung totoong mga ukay ay tinangay. Siya ang original ukay-ukay queen sa kanilang lugar. Marilyn, humarap ka na! Ukay-ukay queen, nasaan na ang corona mo, Day?
Wala? Wala. Wala. Saan ba yung lugar ninyo? Saan ang ukay mo? May pa ako, Caloocan City. Sa Caloocan. Merong lugar doon. Ilan kayo nagtitinda doon? Sa ngayon, 2 lang po kami. Eto na, ano ang problema mo? May tindera po ako. Hindi niya nirimitan yung paninda ko. Ngayon, bandang huli, siya na ngayon may paninda. Kumuha siya ng ng 2 bundle sa namin. Kailangan rimitan niya yun. Teka muna, kumuha siya ng 2 bundle. Oo. Bundle ng damit. Damit. Ganun ba Ukay-ukay. yun? Ikwento mo nga sa amin, paano bang proseso niyan? Meron kayong pinagkukunan. Meron po. Saan yan? Saan yung pinagkukunan Sa may ninyo? Bangbang. Sa may Iba-ibang Bangbang. lugar po. Sa ibang lugar na medyo mas mura. Tapos pag binenta sa Caloocan, medyo may patong na. Opo. Ayun, ganun pala yun, So, parang bagsakan yun. Saan naman galing yung bagsak na yun? China, Korea. China, Korea. Ganun. Tapos, hindi ka na pwedeng mamili kung ano na lang ang nasa bundle. Hindi na po. Hindi na po Ganun yun. pala yun. Oo. So, pero halo-halo na yun. May pantalon, may jacket, may damit. Hindi. Kung jacket. Tapos mga t-shirt. Kung t-shirt. Kung jacket. Ay, yung pang lalaki, pang babae. Ganun pala yun, Tama. Oo. So, binigyan mo ng pera ngayon ng tindera mo. Hindi po. Oh. Pinaano ko po siya dun sa namin. Yung sa may Bangbang. Siyang kumuha Siyang nung kumuha. bundle. Bundle. Ang halaga? Inutusan ko siya. Mm. Kunin niya yung paninda niya para maitinda niya. Kumuha naman po siya ng 2 bundle. Sa ngayon po, hindi niya na i-remit sa amin yun. Kailangan namin po mag-remit eh. Siyempre. Oo. So nagpapautang yung kinukunan nyo. Consignment po. Nagpapautang. Consign. Okay din naman. Consign. Consign po. Consign. Ayun. Anong katibayan mo na meron kayong ganong transaksyon? Ay, kinausap po ako ng nung sa kinukunan namin. Kumuha nga raw po siya ng 2 bundle na ron. Oh. Paninda. Kumuha siya ng 2 bundle na parang ikaw ang garantor. Okay po. Di ba? Parang ginamit yung pangalan niya. Tindera mo dati. So, kumbaga, nagmamagandang loob ka lang. Natutulungan mo siya na magkaroon siya ng sarili niyang negosyo. So, anong alam mo? Nabenta na niya ba lahat yun? Baka naman hindi pa niya nabebenta. Wala. Nabenta naman po. Nagbago na siya eh. Iba na yung paninda niya eh. Bago ng paninda. Ubus na, nabenta niya Okay. na. Alam mo kung ano yung mga kinuha niya dong bundle. Iba na ang paninda. Ibig sabihin na kapag nabenta na kumita na siya, pero ayun, oo. Pero ito, kadalasan po dito sa ating programa, hindi lang po iisa ang problema. Nagsasanga-sanga po ito. Para bang sinasabuyan ng fertilizer. Tapos bigla siyang sumasangang ganon. Okay, ikwento mo na yung nakita mo sa CR. May nakita siya sa CR. Ala! Ayan. Meron siyang nakita sa CR. Anong nakita mo sa CR? Nandun kasi yung asawa ko eh. Inuukay-ukay yung asawa mo, te? Second hand. Inuukay-ukay yung asawa mo. Nahuli mo ba sa sarili mong mata? Baka naman hinala mo lang yan. Hindi naman. Anong gagawin niya din sa kabeta? Nandun yung asawa ko. Teka muna, sabay ba silang lumabas ng CR? Nauna siya. Nauna yung si Tessie. Tapos, Yung asawa ko. Sabi ko Opo, ba, para hindi halata. may gusto siya sa asawa ko. Ay! paano mo alam na may gusto siya sa asawa mo? Mapansin siya. Pero hindi siya gugustuhin ng asawa ko. Ayan na nga, nagsanga na nga. Nagsanga na yung problema. Merong tungkol sa asawa, may tungkol sa paninda at puhunang 12,000 pesos. So, ang susunod naman siyempre, yung panig ng kabila. Okay. Siya ang dating tindera ni Marilyn na ngayon ay kakumpetensya na niya sa pag-ukay-ukay pati ng kanyang asawa. Tessie! Tessie! Humarap ka na, Tessie. Sinungaling kang babae ka! Wala ka! Diba? Siya pa matapang. Diba? Siya pa matapang, diba? Di dapat ganon. May-ari ng bangko. Diba? Wala akong kinuha.
siya sa akin ngayon. Inutusan mo ako, pero binigay ko na sa'yo. Wala utang sa inyo. Wala kang binibigay. Kalugar natin Naiingit ka doon. dahil may paninda na akong sarili. Hindi ko kailangan magano. Nainggit sa'yo dahil alam mo Pero yan. hindi sa'yo yun. Nangutang ako para magkapuhunan ako. Tessie, teka, o sige, ano ang nangyari? Sabi niya, nagbigay ka ba ng 12,000 sa kanya? Hindi. Nagbigay ka ng 12 mil sa Sinungaling kanya? yan. Inutusan mo ako, pero binigay ko sa'yo. Wala kang binibigay. Binigay ko sa'yo. Wala akong utang sa'yo. Okay, linawin natin na siya magsasalita. So, Tessie, ang pinampuhunan mo ba ay pera niya? Hindi. Hindi. Inutang ko lang yun. Inutang mo, sinong nagbayad doon sa inutangan mo? Hulugan ko arawan. Ang usapan ninyo ay babayaran mo siya. Binigay ko sa kanya, wala akong utang sa kanya. Binigay kong ginpakuha niya sa akin. Binigay ko sa kanya, wala akong utang sa kanya. Yung kinuha mong bundle, binigay mo Binigay ko sa kanya? sa kanya. Oh, totoo ba yon? Inutusan niya lang ako eh. Okay. Inutusan ko nga lang siya. Kasi tininda niya yun. Tama, sabi niya, inutusan ko raw siya. Kinuha Bakit niya. sinungaling? Okay. Bakit hindi ko ibibigay sa'yo, tindira mo ako, inutusan mo ako? Di ba? Kaya nga, kinuha mo. Inutusan mo ako, tindira mo ako. Bakit hindi ko ibibigay sa'yo? Alam nyo, ang maganda dyan, makausap natin yung pinagbilhan sa Bambang. Ayan, kausapin natin pinagbilhan sa Bambang. Yes. Tapos, syempre, yung sumanga nating tanong, ano ang ginagawa ni Tessie sa CR kasama ang asawa ni Marilyn? Okay, ay! Sasagutin yan ni Tessie sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, see Buti! harapin mo. Face to face. Naku, alam nyo ba, nasa kultura na pala talaga ng Pilipino itong ukay-ukay, no? At saka ground zero niyan, Baguio talaga. Yes. Diyan pala talaga yan, yung Baguio. Galing sa mga Salvation Army. Di ba dati naalala natin, Salvation Army. So, pinag-uusapan yung puhunan kanina, pero ang tanong na naiwan natin, ang kailangan sagutin ni Tessie, ano daw ang ginagawa ninyong dalawa sa loob ng CR? Yung asawa daw ni Marlene ang kasama mo. Magsiya lang muna, sana ako, pero hindi ko alam na nandun ang asawa niya. Bakit hindi ba naglalak ng pinto? Hindi ba kapag magsi-CR ka, maglalak ka ng pinto? Ano yun? Pabukas lang? Pag mga Nakabukas? lalaki, di naman naglalak ng pinto. Ha? Nakatayo lang sa pagkita ko, umalis na lang ako. Ah, okay. So, naniniwala ka? Bakit ka hindi naniniwala? Tagal niya rin eh. Ah, matagal. Sinungaling ka din, ano? Asawa mo, akitin ko. Ang pugi-pugi ng asawa ko, akitin ko. Talagang silusa ka lang. Silusa ka lang. Kung ayaw mo maagaw ng iba yung asawa mo, ipasok mo sa bulsa mo. Ano ba ang sinabi ng asawa mo? Wala naman. Ang tagal niya doon sa ano eh. Ano nga ang sabi niya? Deny. Dinay niya rin. Dinenay din niya. Okay. Ang problema mo, sinong testigo mo? Hinala mo lang yun. O yun ang wala. Walang testigo. Ako mismo nakakita eh. Nahuli ko sila. Ni hindi niya pinuntahan. Ako naman. Sabi niya, Alam mo pala malandi yung direksyon asawa mo, lang ang dapat sinundan pinuntahan. mo. Para Pero hindi niya makita mo, kinatok. para hindi ka magtahab, dapat sinundan mo yung asawa mo. Para hindi ka magtahab. Malandi pa lang asawa mo, tindera ko man, ilalandi. ikaw nga magsalita, tumayo ka, galit na galit ka, naka-stripes. Kanina ka pa dyan, nanlilisik ang mata. Bakit ka pa rin pumasok sa CR? Hindi ako pumasok sa CR, sa kwento pa lang ako, nakita ko may tao, kaya ako umalis. Nakita ka nga
eh. Nakita ka nga. Inaalala lang nga, pumasok ka sa CR, kaya medyo nagsabay kami ng asawa, nagsunod kami paglabas, pero hindi ako pumasok sa CR. Tagal mo ron! Sabi mo pumasok ka eh. Nakita ka nga yan na matagal ka sa CR eh. Andali, kumalma ka. Sandali lang ha. O ate, anong gusto mong sabihin? Hindi mo naman nakita na pumasok, di ba? Nahuli mo ba sila? May kasabihan tayo, to see is to believe. Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Ayan. Okay, sandali lang. Manahimik kayo. Magtanong tayo sa eksperto. Puro kayo sausawero at sausawera, kaya yan ang tawag sa inyo, no? Okay, Doc Camille, ano ang gagawin mo pag may hinala ka, pero wala ka namang pruweba? Ang hirap kasi pag naniniwala ang isang tao sa, sabihin natin, hinala. Although, sinasabi natin ang mga babae ay napaka-intuitive pagdating sa ganyan. Pero tatandaan natin ang mga lalaki, instinctive. So, ano ibig sabihin pag intuitive? Palagi tayong may kutob. Pero hindi ibig sabihin, pag may kutob tayo, yun na yun. Kasi yun ang nagiging problema sa atin eh. Parang, imina-mindset natin yung tinatawag nating kutob. Kaya kahit ano pa sabihin nyo, in a span of 30 seconds, maniniwala kayo dun sa pinaniniwalaan nyo. Kaya nagiging ganun tayo. Pero definitely, ang punto pa rin dito, kagaya nga na sinasabi ni Atty. Kapunan, kailangan may ebidensya. Para sa ganun, hindi tayo magkakamali. Papiliin natin itong si ano. Sige nga, pumili ka dyan. Ano ba ang mas ano? Amoy-amoyin mo nga. Amoy. Oh. Okay naman po Okay yung naman. amoy. Okay Nahanginan na, nahanginan. Medyo. Ito, parang maganda po ito. O, di ba? Simple. Gawa saan? Gawa saan? Para siyang wool. Opo. Donita, pumili ka din. Ikaw, pagkakataon mo na ito. of course, Ate Cory. Ayan, Hindi ba? Ako parang ito ang gusto ko. Nauubusan na po kasi ako ng pang-taping na damit. Pang-taping? Oo nga. Hindi ba? Girl, bagay sa'yo to. Meron pang hoodie. Ayan, maganda. Perfect. Madam! May rampa. Excuse me, where's my luggage? I'm going to Heathrow. Diba? Hindi nyo alam. Ikaw naman, ikaw. Ay, gwapo ni Ryan. Sabi ko sa'yo. Magdasal ka habang nabubuhay ka pa! Ayan. Sabay tayo, Ryan. 1, 2, 3, Sabay. Dalawa kayo. Strike a pose! Ay, may ganon! Wala, nanigas na siya. Ang tawag doon, Ate Cory, para-paraan. Para-paraan. Hindi, ang tawag doon, audition. Feeling nyo may makakakita sa inyo at magkakaraket kayo sa ginagawa nyo yan. Ang ganda, ayan. ang ganda. Pinapangiti lang namin kayo. Yun ang tinatawag na rampa ng kagandahan. Okay? Pero, yun na nga, may mga bagay na pwedeng patunayan. Ang hindi pwedeng patunayan at hindi naman inaamin, wala tayong magagawa dyan. Yun na nga lang kailangan kausapin mo mabuti asawa mo. Ngayon, paano naman yung tungkol doon sa 12,000? Ayan. Diba? Pag-aralan po natin yan kung paano tayo hahanap ng solusyon doon po sa 12,000 na ipinuhunan daw, hindi na naibalik kay Marilyn at binayaran pa niya. Break muna tayo. Magbabalik ang Face to Face Harapan! Face to face. Napakapogi siguro nitong asawa mo. Siguro napakapogi. Siguro kamukha ito ni Nino? Feeling ko ni Ryle. Kamukha ni Ryle. So, tingnan natin. Ang pangalan niya si Puroy. Puroy. Puroy, humarap ka na, Puroy. Parang parang hashtag ang dating. Diba?
Parang hashtag ang dating ni Puroy. Di ba ganyan ang mga outfit nyo? Parehas po nga kanina, no, Parang suot ko. break dancer. Teka muna, Puroy. Ano ang problema? Ikaw daw ang problema. Wala naman po. Pasensya na po kayo, mabagal ako magsalita. Stroke po ako 2 beses. Ah, na-stroke? Opo. Oh. Kaya medyo mahina at saka pabulol-bulol po salita ko. Therapy lang yan. Ay, tutulungan ka namin magpa-therapy. Salamat po. Talaga? Salamat po. Oo, hindi. Una, kakalampagin natin ang barangay nyo, di ba? Kung anong pwede nilang ibigay. Na, may clinic ang mga barangay, ha? May clinic ang mga barangay. Meron po yun, meron. Hindi, alamin ninyo. Kasi hindi lalapit yung clinic sa inyo. Meron ba kayong therapy dito na libre para sa mga na-stroke? May ganon? Nagtanong na ba kayo? Opo, ma'am. Ah, nagtanong na kayo? Kapit-bahay po na yung barangay mismo. Ganun ba? O hahanap tayo pribado na libre. Hahanap tayong pribado na libre. Importante yan. May maintenance ka na. Meron po naman. Meron ka ng maintenance. Importante, kailangan pigilan bago mangyari. Okay. Araw-araw po ako nagtitinda, naglalako ng walis. Araw-araw ka nagtatitinda ng walis. Dati? Hanggang ngayon Hanggang po. ngayon. Totoo ba? O masipag din yung asawa mo, Masipag no? talaga. Oo, masipag tsaka ano, no? Ayoko. Mahilig daw sa Masipag din. babae. O ano ang katotohanan? Mahilig ka daw sa sabi niya. chicks. Hindi o. Kaalala niya yun. Kasi ako, palakaibigan talaga ako. Palakaibigan. Iba yung ano palakaibigan sa palakaibigan. Oo. Kaibigan mo daw si Tessie. Ay, hindi po yun. Ano nangyari sa CR? Wala po. Baka may nagtagal lang siya. Kasi nasa siya ako, nagtagal siya. May ibang lugar, may kinuha siya, may nilalungkat siya. Ganun. Yun naman pala. Pero wala naman. Sinasabi mo wala. Okay. Tura ba? Mayroon ba siyang kasaysayan o history na nahuli mo na talaga siya ng pambababae? Ayun. Mukhang may history. Oo. Nilalapitan ka daw kasi madalas ka sa ukayan. Madalas ka ba sa ukayan? Puntahan ng babae kasi ang ukayan. Di ba? Oh. Doon ka rin ba nagtitinda ng walis sa ukayan? Hindi. Naglalako po. Talaga lumalaki. May time lang ako. Tsaka ako nagbabantay. Siya pinagbabantay ko. Pero pag maga, hanggang tanghali. Ganun. Naglalako po ako ng walis. Ayun. So ngayon, ang nananatili na problema, yung tungkol doon sa ukay-ukay. Ang sabi naman ni Tessie, di ba sabi mo, binayaran mo rin? Binigay ko sa Ila yun. Yung pinakuha niya sa akin, ang pinahango niya doon na 2 bandil. Binigay ko na sa Ila, yun ang titindan niya. Ako naman, nangutang ako ng puhunan ko para itinda ko rin ng ukay-ukay. Ayun. Ang sinasabi niya, binigay daw niya sa'yo. Kaya siya nagagalit sa akin. Binibintangan niya ako nga may kuha sa Ila. Wala. Nagagalit siya kasi nabinta yung ukay-ukay ko. Bagong tinda niya po. Yun yung pinuhunan. Bagong tinda. Yun ang tininda niya siguro. Correct. Oo. Wala nga talagang ang tanging makakasagot dito, siguro, yung kinukunan ninyo sa Bambang. Hindi ba? Yung kinukunan ninyo sa May Bambang. kistigos naman ako nga. Binalik ko sa kanya yung ano. Ayun naman pala May tindera naman ako Pero ito, ayon sa aming pagsasaliksik, Ryle, pakikuha mo nga please yung ating mula sa mesa ng ebidensya. Ayan, mula sa mesa ng ebidensya, ito po ang litrato ng pwesto ni Marlene. Marlene ba? Marlene. Ayan. So, ganyan. Wala lang, nakasalansan lang dyan sa sidewalk. So, ang tanong ngayon dyan, ito ba ay legal? Hindi, Hindi. Parang, pag dumating ang pulis, nagtatakbuhan kayo. Ay, no. May ganon. Clearing. Clearing. Tawag clearing. Ayun. So, ano yan? May pito kayo? May senyas? Paano? Wala naman po. Wala naman. So, hindi pa kayo nahuhuli? Sinasabi naman po Hindi pag naman. may clearing. Pinapaalis lang. Pinapaalis lang. Ayun. Pero, so illegal. Pati yung sa'yo, ganun din. Ganon din. Parang wala rin permit. Sa kanya, nandun na yun. Banda doon yung kanya. Okay? So, naniniwala si Puroy sa kwento ng kanyang asawa, hindi tungkol sa CR, kung hindi doon sa pondong 12,000.
Pero kung ano man ang naging diskusyon natin dito sa Amut-Sari, mula sa ukay-ukay hanggang sa pang-aakit, but wait, yung totoong dapat daw pagselosa ni Marlene, walang takot na lalantad na rin. Oh, ito daw yung dapat talagang pagselosan mo, Marlene, hindi daw si Tessie. Lalantad na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. At siya raw ang totoong nilalandi at dapat pagselosa ni Marilyn. Hindi daw si Tessie. Naku, juicy ito. Handa ka na ba? Para ka nininervyos. Bakit ganyan yung mata mo? Itong si Puroy. O, maghanda ka na. And humarap ka na. Ayan si Ann. Tindera ka din, Ann. Opo, ni Ate Tessie. Ah, tindera ka ni Tessie. Okay. So, dalawang issue ito ha. Una, yung tungkol sa tinda ni Tessie. Alam mo ba yung kwentong yon sa 12,000 na mga bundle? Opo. Anong kwento doon? Alam, inutusan niya po si Ate Tessie na bumili ng bundle ng ukay-ukay. Pero lahat yun, sinurrender na sa kanya yun. Naiinggit lang po siya kasi marami na pong suki si Ate Tessie. Kaya Marami na kasing suki. Teka muna, paano mo naman nasisigurado na yung kinuha niyang mga bundle nung araw na yon ay binalik niya kay Marlene? Binalik niya po talaga sa kanya yon kasi mabait naman po talaga to. Talagang binalik, walang kinukuha sa kanila. Taka, di nga po sila nagpapakain ng tindera nila kaya nasabi ko. Hindi rin nakita ng sarili mong mga mata. Hindi rin nakita ng sarili mong mga mata na isinole ni Tessie yung mga bundle. Pero nasasabi niya nga po. Ayun. Nababaitan lang siya kay Tessie. Ayun ang problema. Punta naman tayo dun sa isang kwento, yung isa pang issue. So, inaakit ka daw ni Puroy. Parang po, nagpapansin. Nagpapapansin. Okay, teka muna. Ano ang style ni Puroy ng pagpapapansin? Lagi po siyang nagtatanong na, kumain ka na ba? Wait lang, akala ko pa hindi nagpapakain. Naku, kahit naman ako. Oy, kahit naman ako. Naku ha, pag ako katabi ko ng asawa ko at kumain ka na ba at paulit-ulit, naku. Naku, mababang. Hindi, para hindi halata, tapakan mo na lang sa ilalim ng mga... Ayan, ginaganon yung paa niyan sa ilalim ng mesa. Ganon. Ano pa? Inaalok niya po ako ng mga damit, kumuha daw po ako libre. Sponsor! Naku, Puroy! Mapupuroyan ka mamaya. So totoo ba yun? Hindi naman po. Grabe ka. Maaaring nagkakwentuhan, pero walang ganun. Kwentuhan? Wala kang inaalok na sinungaling ka pa ngayon, Ani. Meron po siyang binigay na damit. Kasi birthday ko naman po yun, kaya ayan na. Parang pa sa'yo nagbigay. Kung totoo yun. Kung birthday ko, wala. Ayan! Birthday daw niya, hindi mo man lang siya binigyan, pero ito binigyan mo. Ayan. O sige, walang masabi si Puroy, kita mo. Teka muna ha, dyan muna kayo. Relax lang. Kausapin muna natin ang barangay captain nyo, ha? Para maiba-iba ang usapan. Nasa linya po ngayon makakausap natin Chairman Pete Valentin. Siya po ang chairman ng 133 Zone 3 sa Maypaho, Caloocan City. Hello, sir. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Opo. Kausap po namin yung iba nating mga nag-uukay-ukay dyan. Sa anong kalye kayo? Maypaho. Ayan, sa Maypaho. Sir, so illegal vendors sila, no? Hindi naman tayo nanguhusga dito. Pero ito po ba'y problema sa inyong distrito? Ito pong mga illegal vendors na ganito?
Usually, meron naman kaming clearing. Kaya, Clearing lang. pag meron kaming operation, pinatatabi namin sila. Ayun. Pag clearing, ano po ba ang nangyayari sa clearing? Yung po mga obstruction sa along the road, inaalis po namin. So kung sila ay nakakasagabal, nagki-clearing kayo? Opo, okay. So pwede naman po, Chairman, na ito pong ating mga panauhin ay dudulog po sa inyo sa kanilang medyo sari-saring mga problema. Yung hanggang sa kakayanin lang naman po ng barangay. Welcome po ba talaga po sila at yan po trabaho po talaga namin. Ayan, kaya po kayo hinahalal at malapit na po ang eleksyon. Ayan, Chairman Pete, harinawa, makatulong po kayo dito po sa pangangailangang medikal, nito pong isa. At ewan ko lang po, para po sa hindi ikasasakit ng ulo ninyo, baka makahanap po ng pwestong legal para sa lahat. Hindi ba? Para hindi na tayo magbalikan po dito. Okay? So, pupunta tayo, gagawa tayo ng appointment sa inyong barangay captain. Okay, marami pong salamat. Dito po kay Chairman Pete Valentin ng Barangay 33 Zone 3. Thank you po. O baka makahanap tayo ng tulong para sa medical, o yung mga, alam mo na, yung mga pang maintenance mo, ganon, at makahanap din kayong pwestong medyo mas maayos, diba? So, yun ang problema ngayon. Paano malalaman kung saan talaga napunta yung dalawang bundle? Para maliwanagan tayo, ito pong mga eksperto. Okay, Dr. Love muna. Ito po, mga magkakaibigan na naman, na nagkakaibigan, ganon. Ano ba ang dapat gawin para sila po, sa personal na level, hindi sa negosyo, sa personal na level, ano ang dapat nilang gawin? Alam mo, ang nagiging problema lang dito, Ate Kuring, yung kawalan ng mga documentation, kagaya nung sinasabi nitong si Marilyn na pinagtiwalaan niya si Tessie na magbenta ng kanyang 2 bundles sa negosyo niya. Sabi naman ni Tessie na ibalik na yung bayad. Ang problema rito, walang documentation, walang magpapatunay talaga. So siguro ito magiging magandang aral para sa atin to. Hindi lang sa negosyo, mahalaga din yung pagtitiwala natin sa ating kasama, sa mga katulad ng nirereklamo, tawag dito, Marilyn, kung totoo yun, yung mga tindera mo na hindi mo napapakain, siguro magandang pagtuunan natin ng pansin. Ang mga kasama rin natin to, kadugo din natin na, tratuhin natin sila na katulad ng ating kamag-anak. Doon natin mapalalago ang ating pagkakaibigan at pagtiwalaan natin. Huwag naman tayong magduda kaagad nang wala naman tayong ebidensya, Siguro at the end of the day, bago lumubog ang araw ngayon, muling maibabalik ang pagkakaibigan yung dalawa at mas magiging maganda pa ang inyong relasyon. Maraming salamat, Ate Kuring. Ayun. So, Dr. Love, yung kasulatan, kahit sa pagitan ng magkaibigan, importante yun. Importante yun, Ate Kuring. Oo, lalo't pera at negosyo ang pinag-uusapan. Okay, si Attorney Lorna Kapunan, ano naman ang inyong masasabi? Ang tawag doon ay hearsay evidence. Ang hearsay evidence, ang ibig sabihin nun, dapat ang tunay na ebidensya, yung nakikita natin, yung organs natin, nakikita natin, naririnig natin, naaamoy natin, at nalalasahan natin. Yun ang tunay na tawag doon, real evidence. Yung sa personal relationship, pati sa business, wag na tayong magparang-parang. Lalo na, kung negosyo ninyo yan, mag-start na kayo, small business yan mag-start na kayo ng tamang business practice. Magkaroon kayo ng journal, Magkano yung binigay mo, magkano yung sinoli sa'yo. Importante rin yung inventory. Inventory, ibig sabihin, ilan ang jacket, ilan ang pantalon, ilan ang sinole, ilan ang binenta. So, ang advice ko sa atin mga nag-i-small business na ganyan, mag-start tayo ng tinatawag na good business practice. Access to credit without history. Kasi yung mga barangay official nyo, dapat merong relasyon sa mga bangko para sila ang kinatawan ninyo para makapangutang ng walang collateral doon sa mga bangko. Yun ang dapat Kasi mangyari. dapat may proof of residence doon sa bangko. Ayun. Thank you, Attorney Lorna. Doc Camille, kailangan ba talagang pakuluan ang mga damit pagkatapos bumili sa ukay-ukay?
Walang masamang bumibili sa ukay-ukay, pero ang problema natin dito, alam nyo, pag second-hand items, lalo na pag gawa sa cotton, alam nyo yun, malalambot yun, talaga nag-i-stay ang bacteria for 90 days. Ay! So, kinakailangan talaga, hindi man pakuluan, pero at least 60 degrees, yung talagang, yung mainit. Mainitin sa araw. Oo, ganon. Kaya, hindi pa pwede na pag nilabhan nyo yan yung sa malamig na tubig lang. Hindi, dahil hindi siya natatanggal. Ay. Lalo na kung sinasabi nyo na nakabundle yan. Pag nakabundle yan, ibig sabihin, pwede mag-stay yun ng, halimbawa, hindi pa nabibili, 200 days pwede mag-stay ang bacteria. So, ganun katindi talaga na kinakailangan, whether sinabi nyo na may etiketa pa yan or talagang naka-plastic pa yan, pwede talagang mapuntahan ng mga, especially Staphylococcus, yung mga E. coli, mga ganyan. Hindi nyo napapansin, pwede kasi yan ng direct contact or yung pag yung parasites na yan pumunta sa bloodstream nyo, hindi nyo alam, yun pala ang dahilan dahil sa pagsuot nyo ng mga second-hand items. Ayun. Kasi pagkagaling ng ukay, sabit na, no? Sabit na yan eh. Hindi na yan nalalabhan. Pag bumili ka na lang siguro, yan. Maging okay kaya ang kahihinat na ng magkabilang panig. Thank you, Trio Tagapayo. Aalamin natin ang solusyon dito sa Face to Face Harapan. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pin mo face to face. Ang gagawin namin ay ganito. Una, ilalapit ka namin sa barangay. Lahat kayo ilalapit natin sa barangay para sa inyong mga pangangailangan, ha? So, lahat ng pwede nating makuha ngayon. May sinabi pa si Attorney Lorna, yung sa mga bangko, para meron kayong puhunan. Yan naman ay kung nakakabenta kayo. Paano kayo mamumuhunan pa ng sobra kung wala naman kayong benta, di ba? So, tingnan natin, baka makakuha tayo ng mas magandang pwesto na legal. Di ba? Makabenta kayo at makabayad kayo ng permit. Okay? Ngayon, pagdating sa asawa, bantayan mo yung asawa mo. Wala tayong magagawa dyan. Lagyan mo ng ano. Alam mo yung sa aso? Kadena. Kadena. Kasi, selosa ka eh. At saka ikaw, medyo meron ka ng track record, no? Huwag mo nang ipagkait yun. Okay. Pagdating naman doon sa 12,000, wala kaming ganung pera. At saka ayoko naman na problema nyo, ako lahat ang sasagot. So, sagot na ng programa namin ng kalahati. Yun! Okay? Ate Kuri! Ate Kuri! Ate Kuri! Pero at least yung kalahati para sa inyong kapayapaan o dagdag na yan na pondo para sa inyong kabuhayan. May kapalit. Ang kapalit, magkamayan kayo. Para mapayapa ang buhay natin, wala tayong galit sa katawan. Ano, nanay? Ang ganda pa naman ng kilay mo ngayon. Halika tayo. Ayan, sige na. Ayan, di ba? Doon kayo humarap. Ayun, doon kayo humarap. Ayan, picture taking. Selfie. Ayun. Ani, wala naman daw dapat. Meron bang dapat ikaselo si Marlene sa'yo? Wala naman po siyang dapat ikaselos kasi ang pagtingin ko lang kay kuya ay parang kuya ko lang. Ayan, magkamayan kayo. Walang kiss, ha? Walang kiss. Tumayo ka dyan. Lumapit ka, may sakit. Tama na. Tama na, hanggang kamayan. Namumula. Hindi, blush on lang niya yun, huwag ka magulo. Hindi ba, nagkasundo na tayo, maaliwalas. Hindi ba, hindi perpekto buhay, pero susubukan namin kayong tulungan, okay? Okay ba? Okay. Eto na naman po tayo. Nako, hindi na tayo natapos. Mapapatunayan na naman po sa ating issue ngayon na pagdating sa negosyo at pera, kahit kaibigan pa yan, at lalo na kung kaibigan at kamag-anak pa yan, kailangan ay mayroong kasulatan at pirmahan ng kasunduan. Okay? Hindi pwede ikaw lang magsusulat, ha? Kailangan meron siyang pirma. Ganon, okay? Mainam pa nga na may testigo na pipirma rin. Ganon. Ako pa nga po, nagpapalitrato pa ako. Yung magpapalitrato, meron pa akong patamprin. Meron akong ganyan, kahit maliit na halaga, may thumbprint pa ako. Hindi po OA yun. Mainam yun para walang kagalit at walang nakawan. Ayan. Ganon din po sa isang mag-asawang. Kasal pa man din itong si Puroy at Marlene. May kasunduan na po sila na pinirmahan nila na saksi ang buong bayan at kalangitan. Yun, yung kasunduan ninyo, ito na iba sila kasal.
Karamihan po dito hindi kasal. Ayan, sila, may kasunduan na sila, may testigo, may pirmahan. Ayun, tandaan, ang ating pagsunod sa isang kasunduan ang siyang tatak ng ating pagkatao. At siyang magiging mitya ng kalidad at kapayapaan natin sa buhay. Tama? Okay na ba tayong lahat? Kayo, okay na ba kayo dyan? Okay na ba kayo dyan? Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Okay, picture taking tayo. Picture taking tayo. Taking. Ayan. Smile! Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sigaw sa kanya, Mrs. Mind your own business. Kapitbahay ko, ma'am, pakialamira. Lahat po ng kinikilos ko, ma'am, binabantayan ko. Pakialamira ka!